Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong September 16 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito. Kaya diretso na po tayo sa pag-technical analysis dito sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, base po sa aking previous technical analysis ay meron po tayong isang support zone dito. Ngayon ay nasabi ko po na kapag magagawang tagusin or basagin ni Pepe yung ating support levels dito ay siya ay magpapatuloy sa kanyang pagbagsak. Ayan, at siya ay posibleng magkaroon ng retest or correction dito sa upper portion ng ating descending channel pattern dito. Ayan, or ibabaw ng descending channel pattern natin dito. Ayan yung zoom out po natin para pakita ko yung descending channel pattern natin na ito. Ayan po, binubuo po yan ng kulay blue na linya. At nitong mga nakaraang araw ay nakaranas po kasi siya ng breakout. Ayan, breakout dito sa noong September 13. Ayan, pagkatapos po ng breakout ay madalas po kasing sinusundan niya ng isang correction. Ayan, susubukan po niyang i-retest yung nabasag na upper portion nito bago po ito magpatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya ayan na po ang nangyari. Kaya bumabagsak po siya ngayon para i-retest yung upper portion ng ating pattern dito na nabasag. Pero kung ito po ay tatagos, ayan, kapag nabasag po niya yung upper portion ng ating pattern dito or maging yung ating support level dito, ayan, kapag nabasag po ito ay mukhang mai-invalidate po yung kanyang breakout dito. At ayan po ulit, siya ay magpapatuloy sa paglalaro or balik po siya rito sa loob ng ating descending channel pattern na ito. Kaya ayan, ngayon ay yung mga nagsisilbi na pong mga support, yung ating yung nandito sa ating yung mga nabasag na mga dating support natin ay nagsisilbi na po itong ngayong mga resistance line. Kaya ngayon ay yung nakikita ko po rito ay posible po muna siyang mauwi muna sa consolidation. Ayan, maaari po muna siyang magko-consolidate sa ngayon. At yung aking dahilan po rito ay sapagkat wala po tayong gaanong sapat na volatility ngayon dito kay Pepe. Ayan, mapapansin po natin na mukhang lumiliit po yung sukat ng pangangatawan ng ating Hall Street indicator dito. Pero bullish pa rin po yung bahagyang nakakalamang rito sa market condition ni Pepe. Ayan, walang gaanong volatility. Ganun din po yung ating mga QQE bars na nabubuo rito. Maliliit yung mga sukat nito. Pero kulay blue yung mga nabubuo. Ibig pong sabihin ay maski pa paano ay bahagyang nakakalamang yung mga bulls. Pero sa ganitong kalagayan ay mahina po talaga volatility ni Pepe. Kaya masasabi ko po na ang posibilidad na yung mas mataas na magiging galaw na ni Pepe sa mga paparating na araw ay ito ay mauuwi sa isang consolidation. Or maglalaro po siya rito sa pagitan ng resistance zone natin dito at saka support dito sa ibaba na 50 digit 703. Kaya ayan po muna. Ngayon ay kung ang nangyari naman ay nagawang kapag ginulat tayo at biglang nagawang tagusin. Yan ang ni Pepe ang support ang resistance zone na ito ay yan, magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo at patatamaan po niya yung unang price target natin dito na 50 digits 880. Ayan. Pero ulitin ko po ulit, sa ngayon ay base po sa mga signals natin ay mukhang mas mataas po ang posibilidad na makakaranas muna ng consolidation itong si Pepe sa mga paparating na araw. Ayan, para po sa mga bago lamang dito, check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.